Ganun lang yun. Simpleng notify lang mo pala. Lamang. So, hindi nila ipagpapaalam sa inyo kung pwede ba kami o hindi kami pwede. Hindi, notification lang. Kasi remember, may mandato yung mga ahensyang yan. Tama po, opo. At kami naman, may constitutional mandate at sila din naman, mandato. Kaya dapat mag-align yung mga yan. And then, we have very strong faith in the leadership of government offices na pag-aaralan muna nila bago nila i-apply. So, sa palagay po nyo, bagamat 2 linggo nakalipas sapagkat wala pa, maaring inihahanda pa ng mga opisina na nagbabalak ito. Tama yan. Opo. Meron din lumabas doon sa mga pahayagan o doon sa sulat po ninyo na nagkaroon din kayo ng consultation bago po na forma ang itong programang ito. Yeah. 1,644 agencies. Naku, ang haba ng listahan, 60 plus. Agency po ito, hindi po hindi ho tao. Hindi, mga tao sa mga ahensya. At halos lahat ng departamento ng birokrasya ng Pilipinas nakonsulta. So, 71% ang nagsabing, sige, subukan natin. Try lang. Oo, try lang natin. Kasi may mga, gusto nyo ba flexi time, sliding flexi, gusto nyo ba may shuttle bus, o gusto nyo ba 4-day work week? Sabi nila, subukan natin yung 4-day work week. Ang maganda pang challenge dito is parang ginigising niya yung status quo Tama po. Parang rocking the boat positively. Tama po. Sige, tingnan natin. Sige, 5-day work week tayo. Sa ibang mga bansa, lalo na yung mga developed countries, baka sinubukan nila to. Doon sa Major Daily, pwede bang banggitin? Sige na, no problem po. Sa Philippine Daily Inquirer, nandun pa si Guyito, yung Carabao, di ba? Parang DACA front page pa yan. At pinakita dyan na yung ibang bansa, na mga first world countries, sinusubukan nila yan at epektibo. Tapos may scientific basis din sila. Totoo po yun. Oo, but I don't want to delve on the scientific basis. Pero ang general impression is that nagiging epektibo sila kasi alam mo yung sinasabing parang sa aeroplano magte-take off, diba? Warm up, tapos magte-take off. Parang ganon. Sa pagtatrabaho naman yung may momentum ka na. Diba yung mga nagre-review sa mga talaga nakatutok lang sila sa pag-aaral nila. Pamorningan ang kanilang pag-aaral. Ayaw magpa-istorbo. Ako nung gumagawa ako ng dissertation ko sa PhD, hindi ko nahiyang sabihin na talaga hindi na ako tumatayo sa upuan, sa tuloy-tuloy lang. Alam niyo, maging sa mga pribadong tanggapan, di ba, sa mga pabrika, mga pagawaan, importante meron kang pagbabago para ang moral ng tao nagbabago rin. Isa akong kakilala, may-ari siya ng pabrika, kasi bumagal yung kanilang production, may nag-recommend sa kanya, ilawan niyo ho, lumiwanag yung lugar nila, yung tao naging episyente, nadagdagan yung production. Pero nakalipas ang 5 buwan, parang bumagal na naman. Isip ka na naman Nag-isip na naman siya. Ang sabi niya, diliman mo ng konti. Baka, sabihin, kung mayroong nakikita ang pagbabago, ang mga empleyado, kung nagamay na sa ganong sitwasyon, sa ganong trabaho nila, baka nagre-relax ng konti. Kung may pagbabago at least. Malay mo sa dulo nitong itong test na to wow, maganda pala ang 5-day work week. Yun. And then I appreciate it even more, di ba? Parang may pep ka ngayon na, wow, this is a privilege pala, itong 5-day work week. Pwedeng ganon as a result of this. Or pwede rin namang, tama pala yung mga eksperto at mga first world countries. Effective nga pala ang 4-day work week. Basta importante po, hindi ito mandatory. Ang iba naman, ginagawa, gawin natin puro salamin. Diba? Para nakikita mo, epektibo rin kaya. So, at least nakikita nila, at least yung nangangasiwa sa kanila, may mga iniisip na pagbabago para bumilis ang produksyon. Kung yan ay sa pribado o mga pampublikong tanggapan. Kasi sa governance, sabi nila, transparency. Ang sabi ng, sige, pero kami, literally transparent kami. Ginawa namin salamin. Para hindi nakikita yung ibang mga transaksyon. Ayan. Para nakikita, ang mga transaksyon sa loob. Basa lang po ako ng ilang mga text, mga Director Lisa, hindi dapat gawin. Itaas ang sahod ng manggagawa para hindi tamarin. 1946. Hindi nyo naman natin trabaho na pataas yung sweldo. Mama, no? Hindi siya tanggap. Ano yun? Kanya-kanyang division of labor yan DBM. Yan, opo. Hindi po, ipagpalagay po natin na 4-day work, pero overtime naman po sila. Di ba? Po ba mas delikado para sa kanila pag madilim na, mas mainam pa rin ang dati na sked. Jay ng Bangged Abra.
Hindi, kasi lalong tatama rin yung empleyado ng gobyerno. Yung kumpleto nga, tamad sila, ano pa kaya kung 4-day work week na lang? Marlon Supapo ng Pulilan, Bulacan. Ipatupad muna ng ilan para maobserbahan at mapag-aralan kung maging epektibo o hindi ang 4 work week. Obet ng Bulacan. Opo, at huwag pagsabay-sabayin ang oras ng pasok sa trabaho at basta 12 hours a day para walang lugi ang kumpanya. Rod ng Marikina. Ng ating pong Vox Populi, maging epektibo naman kaya ang panukalang 4-day work week? Oo o hindi. Magbabalik pa po sa ganang mamamayan. Opo, pabor po ako. Kasi since 4 days na lang siya. So usually kasi yung mga, lalo na po kasi ako, madalas po kasi ako umuwi ng probinsya. So usually pag Friday kasi, ang daming kasi na umuwi. Hindi na rin po makikipagsiksikan sa mga ibang pasahero ng Friday, lalo na pagkatapos ng office work. Pabor po ako sa 4 days work week kasi po, ako po taga-probinsya din po ako. So, minsan gusto ko din pong umuwi para sa pamilya ko. Tsaka nakakatipid din po sa allowance po kasi sa pamasahe po, tsaka pagkain po. To a certain degree, yes. To some degree, no. Bakit? Pabor ako. Sabihin na natin na yung traffic kasi, no? Kung tutuusin, malaking perwisyo sa tao. And kung kaya naman ng taong matapos yung trabaho niya ng 4 na araw, imbis na 5 araw, kasi efficient naman siya sa kanyang takbo, no, sa trabaho niya, bakit naman din natin bigyan na lang yung isang libreng araw? Pangalawa, malaking tipid yun sa pamasahe. At hindi lang yun, pagkakataon din ng mga magulang yun na magkaroon ng panahon para sa mga pamilya nila, sa mga anak. In a way, hindi rin ako pabor minsan kasi dun sa mga taong kumikita lang ng arawan, pagka konting araw lang ang pinasok, automatic din na bawas yung sweldo. At syempre may disadvantage yun kung limitado ang iyong sweldo, buti kung buwanan.